Topic po natin, mga senyales ng high cholesterol at baradong ugat na makikita natin sa paa o sa binti. So, kailangan lagi natin chinecheck yung paa at binti natin. Medyo konektado to eh. Merong peripheral artery disease na barado yung paa at mga arteries. High cholesterol, nagbabara din. So, halos pareho po to. So, unahin natin, ano itong mga pagbabara sa ugat. Pag sinabi kong ugat, artery ang tinutukoy ko sa paa natin at sa binti. Okay? Marami may ganitong sakit pag tumatanda. Ayan, no? 12 to 14% ng population, lalo na pag senior, 20% na ang nagkakaroon ng bara-bara. Tapos, yung mga may baradong ugat dito sa paa, ito, pwede magkaroon ng heart problem, heart attack in 20% of cases. Ano mga risk factor? Bakit nagbabara yung mga arteries dito sa paa natin? Tulad na sinabi ko, pwedeng mataas ang cholesterol, pwedeng may diabetes, pwedeng elderly, nagkakaedad, pwedeng may high blood, pwedeng overweight, pwedeng naninigarilyo. Yan. So, lahat yan ang mga factors. Diabetes, high blood, cholesterol, nerve damage, tsaka siguro nagkakaedad. Kaya merong mga bara-bara sa ugat. Pag konting bara lang, okay naman dapat. Mamaya po tuturo ko yung lunas para dito. At yung mga senyales. 7 signs, check nyo pa nyo. So, peripheral artery disease, nakita nyo, ito yung mga artery, ito yung kulay pula, oh. Kita nyo, may baradong mga cholesterol dito. Ayan, ang barado siya. Kaya hindi maganda daloy sa binti at sa paa. Ang high cholesterol, hindi lang sa paa yan, sa buong katawan yan. Pwede yan sa puso, pwede yan sa utak. Ito, barado din. Oh. Itong madilaw, taba yan eh. Ito, maganda pa yung mga ugat to, maluwag. Ito, baradong-barado na siya. So, high cholesterol, yan. Ito yung normal na artery natin dapat sa paa. Malinis. Ito, red blood cell. Ang ganda daloy ng dugo. Kaya yung paa dapat mapula, mainit, normal. Ito yung nagbabara na yung mga ugat natin. Okay? Ito specifically sa paa at sa binti. Bakit nagbabara itong mga ugat natin pag mataas ang cholesterol? Isa to sa risk factor ng peripheral artery disease. Unhealthy diet, syempre. Puro matataba kinakain, puro mamantika, puro fried chicken, fried food, puro prito lagi. Syempre, mas magbabara. Mga may diabetes at may high blood na hindi ginagamot. Pag hindi ginagamot, nasisira yung mga ugat din. Nagbabara din siya. May mga lahi. May lahi na mataas ang cholesterol. O baka dati nang may stroke, may heart attack, kaya nagbabara din. So, yan po mga risk factors. So, gusto natin mababa ang cholesterol nyo, less than 200 mg per DL ang total. Paglampas 240, mataas na yan. So, mamaya, tuturo ko yung mga pagkain at gagawin. HDL yung good cholesterol. Pag nagbabasa kayo ng lab results, LDL ang bad cholesterol. So, ito na po. Ano ang 7 senyales na posible lang naman na barado ang iyong paa o binti dahil sa peripheral artery disease, dahil sa diabetes, o dahil sa high cholesterol? Number 1, ayan po. Malamig. Malamig ang paa at binti. O mas malamig yung isang paa, yung isa normal yung lamig, warm. Yung isa malamig, ibig sabihin, kulang ang daloy ng dugo. Okay, so pag malamig, titingnan natin, may possibility na may barado. So, nakikita rin yan. Isa pa rin, dapat nakikita sa pulso. Pero hindi ko nilagay yung pulso kasi baka hindi alam nung iba. Pero dito, may dorsalis pedis yan, may isang pulso dyan, may artery. Pag hinawakan mo, dapat titibok yung artery, yung pulso dito. Pag nilagay mo yung kamay mo sa paa natin dito. So, pag yung pulso mas malakas sa isa, mas mahina sa isa, kung saan mahina, doon may barado. So, pwede rin sa pulso. Pero kung hindi ka marunong sa pulso, nasa lamig. Nagbabago kulay ng balat. Siyempre, parang puno yan. Pag kulang na ang daloy ng tubig at nutrition sa isang sanga, masisira yung sanga, mawawala ng dahon, di ba? Kukuluntoy. So, ganun din sa paa natin. Oras na may barado, sa cholesterol man, sa diabetes man, kung ano man, o may barado, ayan o, nangingitim yung paa.
So, peripheral artery disease. Check nyo lang. Minsan diabetes, minsan may, ito mukhang barado to. Nandito yung bara. So, yan. Number 2, skin changes. Number 1, cold feet. Number 3, pamamanhid. Okay, mga diabetes na mamanhid. Hindi na nila nararamdaman kung nakatapak ng pako o ano. Kaya nga, nasusugat yung paa ng diabetes, matagal maghilom, minsan napuputol pa yung paa. So, pag namamanhid, maraming dahilan yung pamamanhid, Pwedeng namamanhid na naipit lang yung tagal ka nakaupo, pwede yon, may sciatica ka, pwedeng nerve, pero pwede rin pamamanhid na barado. Okay? Pinapaalam lang natin to, hindi naman natin kayo tinatakot kasi wala tayong choice Pag tumatanda tayo, talaga naman magkakasakit So, mas maganda mahuli natin early para maagapan pa kasi may lunas pa. May lunas pa kaysa yung... Kasi pag barado ang ugat sa paa, sa artery, possible barado din sa puso. Possible barado din sa utak. So, possible na ma-heart attack na pala, ma-stroke na pala. Pero at least dito lumabas yung sintomas, may warning na tayo na aayusin na yung pagkain tsaka yung mga lifestyle change. Next, parang umaapoy ang mga daliri sa paa. Yan, yung mga iba nangingimay, umaapoy, ganyan. Minsan kulang ng blood flow yan. Parang iba na feeling mo, yan, ang burning of the toes. Yan, burning sensation. Peripheral artery disease yan. O talagang mataas yung cholesterol, pwede rin. Hair loss, di ba? Tulad na sinabi ko, tingnan nyo to. Ito normal, may buhok ko. Tapos biglang nawalan ng buhok. Bakit biglang nawalan? So parang puno yan, yung sanga, nalalagas yung dahon. Nalalagas din yung buhok, namamanhid, nangingimay, nangingitim, kasi nga barado yung artery. Warning sign yan, pwedeng barado. Ayan po. Ito po, medyo maselan, pero ito pa yung mga ibang problema sa paa. Hindi ito kasama sa senyales, sample lang. Mga varicose veins, nakakadagdag din. Ito, veins naman to. Mga manas, pag tumatanda, manas, veins yan. Ito, skin change, yung sinabi ko, ito, artery yan, no? Tapos, pag nasira nga yung sa artery, ito, nagsusugat, delikado. Pag nagsugat, paakyat, napuputol yung paa. So, yan ang isang malaking problema natin sa Pilipinas, yung diabetes ulcer at napuputol yung paa. Kasi sa atin, more common diabetes nagkokos ng barado. Pero pwede rin high cholesterol. Ito po, hindi na rito magandang senyales. Yung nag-iiba kulay, nagbo-blue na. Okay? Pag nagbo-blue na, parang ano na yan cyanotic na Sabihin, wala nang supply ng oxygen. So, kulang na sa dugo, kulang sa oxygen. Emergency po yan. Nagka-cramps madalas. Actually, yung cramps, maraming dahilan. Pwedeng napagod ka, nag-cramps ka, pwedeng dehydrated ka, nag-cramps ka, o mababa potassium, mababa calcium, kulang sa saging. Pwede rin yan, nalamigan ka, cramps, low potassium, or pwede rin, yun na nga, pag laging mahina yung paa, tapos yung pag naglalakad kayo, naglalakad ng 5 minutes, biglang sasakit ang binti. Tapos pag uupo, mawawala. Lalakad ulit, sasakit ang binti. Yun ang senyales na barado yung artery sa paa. Intermittent claudication ang tawag. So yan ang 7 warning signs natin. Meron pa ibang warning signs na barado yung artery. Ito, iba na to, yung inatake na sa puso. Chest pain, mabigat na, hilo na, stroke na to Ito, hindi na makalakad, bulol na. Ito pang stroke na to. Masakit masyado. So ito, komplikasyon na to. Komplikasyon na yan. Kasi nga, mataas ang komplikasyon. Kasi pag ang artery sa buong katawan, pare-pareho yan So pag may nagbara sa paa, malamang bara din sa kamay, malamang bara din sa utak, sa puso. Bakit sa kamay hindi nararamdaman natin itong mga sintomas masyado? Bakit? Kasi yung kamay natin, natataas natin Hindi nag-iipon Hindi nag-iipon. Hindi katulad ng paa natin, buong araw yung pressure na sa paa Buong araw yung pressure nandun. Kaya mas nasisira una yung paa. Kaya napuputol yung paa, hindi yung kamay. Hindi. Kasi yung kamay pwede mo itaas Pwede mo ipahinga O pwede mawala yung ugat pag tinaas mo. Pero yung paa, wala tayong choice Diba? So, yan.
So, pag high cholesterol, syempre exercise pinakamaganda. Kung may barado kayo, exercise, pinipilit mo gumana yung artery. Kahit konti lang ang daloy ng dugo, pag yung muscle mas kondisyon, mas pumipilit dumadalo yung dugo. Kumbaga sa tubo pag yung tubo ng gripo mo, konti na lang yung tubig, pipilitin mo naka-open lagi. Pinipilit mo may pressure para unti-unti, baka lumakas pa yung daloy ng tubig sa barado yung gripo. Kasi nga, ini-exercise mo. Huwag kang magpapataba. Pag overweight, lalo mahirapan yung mga arteries natin. Sigarilyo pala, nagbabara din yan. Sigarilyo, malakas magbara. Okay? Alak din, kasama. Tulad ng sinabi ko, control ang diabetes at high blood. Dapat normal yan. Dapat iinom ng maintenance na gamot kung mataas yan. Tapos sa diet, syempre, yung mga gulay, prutas, at mga healthy lang kinakain. Yan. Stop smoking, weight loss, physical activity. Yan ang picture, yan. Pang-cholesterol at baradong ugat. Huwag magpapataba, sigarilyo. Bawas sa matatamis. Check ang blood pressure, check ang blood sugar. Ito po maganda. Kung barado, ito very important to. Pampahaba ng buhay, simple lang, mura lang. Pag barado na yung ugat mo, yung artery mo sa paa, intermittent claudication. Paglakad, masakit na, sumasakit na. Pwedeng operahan. Pero ako, hindi ako masyado. Pwede inooperahan, binubuksan, pero I'm not sure how successful, how complication, gastos, di ba? Pwede, kung talagang no choice, inooperahan. Kaya lang, medyo masela na operation. Or, kung hindi pa ganun kabara, bata pa kayo, nakikinig kayo dito sa video natin, daanin mo dito sa aerobic exercise. Pinipilit ilakad. Nilalakad niya talaga. Kahit masakit, pahinga, lakad, pahinga, lakad ulit, pahinga, lakad ulit, pahinga. So, pinipilit mo unti-unti. Okay? Kahit may sakit konti, tuloy lang. Ayan, Pag nilakad mo ng almost 5 times a week, 6 na buwan, 1 taon, 18 months, 1.5 year, ganyan katagal. Unti-unti gaganda dapat yung daloy ng dugo dun sa baradong ugat sa paa. Pwede pa maayos. Yan talaga po ang treatment. Yung iba inooperahan with exercise. Pero kung walang pang-opera, dito sa exercise. Yan po, intermittent claudication na sinasabi ko, barado yung paa. Kita niyo yung picture? Masakit ang muscle pa naglalakad. Barado ang artery. Yan ang barado. Walk speed. Yung lakad na kaya mo i-maintain ng 5 minutes na hindi hinihingal. Diba? Konting tiis. Kahit masakit katawan, masakit ang likod, pilit pa rin maglakad. Diba? Lakad-lakad para hindi pumanaw. Kahit anong edad, 70, 80, pilit pa rin makatayo. Kasi oras na bedridden na tayo, doon na talaga mag-uumpisa yung pahina ng pahina. Improves pain, reduce pain, improves fitness. Tingnan nyo, benefits of exercise. Bawas sa sakit, mas hindi ka maoperahan sa paa, mas hindi ma-heart attack, mas stroke, kaganda mood mo, makakatulog ka, mas papayat ka kasi nga pinipilit mo maglakad. Lakad, 30 to 60 minutes, rest walk, pahinga, lakad, pahinga. Parang pinupush mo yung ugat pinupush mo yung artery mo, Huwag matakot kahit masakit to. Do not fear walking with leg pain. It will not harm you. Okay? Do not fear walking with leg pain. Konting push. Kasi yan ang kailangan natin para lumakas tayo. Tapos build walking speed. Unti-unti, lakad. Maganda rin sa baga, sa puso. Siyempre, pag tumatanda, mas hinihingal. Pilit lang. Be patient. Kailangan mo 6 na buwan. Magpalakas din konti ng muscle. Bumili ng rubber shoes. Rubber shoes. Uminom ng maraming tubig. Magandang daanan. Hindi ka mababangga. At may resting place. Magandang mall na lalakaran. May uupuan. Magdala na lang ng hand silyang na portable kung gusto nyo nga. Okay? So, mga pagkain makakatulong? Okay, pampababa ng cholesterol. Ito po, syempre, oatmeal na kababa ng cholesterol. Mga mani, mga isda, bangus. Yan, okay. Beans, okay ang beans. Walang problema sa arthritis. Basta 1 cup lang, monggo.
Okay yan. Mas healthy yan, hindi magbabara yung ugat. Yung mga fast food, prito-prito, yun ang problema natin. Monounsaturated fat, avocados, maganda. Olive oil, pwede. At mga tsaa, pwede. At syempre, maraming tubig na iinumin. Sana po nakatulong tong video natin para sa baradong ugat. God bless po. Share po.